Magandang araw pero walang araw sa inyong lahat. So it's August 12, 3:15 na yata. 3:13 to be exact. Biyahe tayo ngayon papunta sa kung saan man. Dahil sunduin ko si Mrs. Wala tayong may vlog eh. Vlog ko lang to pag sundo natin na maulan. Dahil sa habagat, ilang araw na ang habagat. May 5 araw na yatang nakalabas ang bagyo. Natunaw na ang bagyo pero ang habagat nandyan pa rin. At dahil sa patuloy na pag-ulan ng ilang araw, may mga lugar na baha. Unang-una dito sa Malabon. Nung nakaraan lalo, ngayon mahina lang yung ulan kaya ganyan lang. Natural na yan dito. Ang high tide natin is kanina yata 12 o'clock. Pero dito may baha pa rin kahit kahit walang high tide dito basta umulan, baha rin. So kita-kits mamaya. Oops, nag-intro pa lang ako. Tingnan natin ang kalagayan ng EDSA kung nasira nga ba. Ay hindi pa yata umaabot dun sa Guadalupe yung aspaltuhan eh. Parang nagsimula yun sa Baclaran. Dun sa Taft. Doon nagsimula yung pag-asfalto. Hindi ko alam kung hanggang saan. Pero kita-kits mamaya. Sa mga magtataka ba't nakamotor ako at susundo kay Mrs. Hindi po talaga kami nagkokotse. May dadala na sakyan pag sinusundo ko siya kasi ng oras ng biyahe. Sayang. Napakatagal ng oras bumiyahe. Lalo ngayon nag-uulan, traffic pa. Plus, mas matipid kasi ang motor, di ba? Alam niyo naman. Mas matipid ang nakamotor kasi magkokotse. Kung susundo ako sa kanya na nakakotse, malamang mga 300 to 400 pesos ang gasolina balikan. Depende pa rin sa traffic. Kaya kahit mabasa ako o kahit mabasa siya pa uwi, natsaga na namin para lang makatipid at makauwi ng mabilis. Itong ulan na to is may mga malaking negative na dulot. Marami, lalo sa La Trinidad, parting Baguio, Quezon Road, mga palaya na binaha sa Nueva Ecija. Marami dito sa Metro Manila. Madami na apektuhan negative eh. Pero dito sa Manila, isang malaking positive is nagkaroon ng tubig yung mga dam na nasa critical level na noong mga nakaraang araw. Kaya hindi natin alam kung saan tayo lulugar. Pero yun talaga eh. Hindi mo naman maiiwasan yung bagyo o habagat. Actually mas matagal tong habagat kaysa sa bagyo eh. Kahit walang bagyo, pag may habagat, parang may bagyo na din. Yun ang mga consequences. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pero kami, kahit may mga, na yung mga pader namin eh. Basang-basa na eh. So, tumatagos na sa pader yung tubig. Sobrang basa niya na. Hindi na makuwang matuyo. May mga tagas na din. Pero that's life at least. Hindi kami binaha ngayon. Kahit high tide. Bagay high tide ng pinakamalaki ngayon lang eh. Saka bukas 2.0. Hindi siya sumabay dun sa pinakamalakas na dating nung habagat ng nakaraang week. Ulan at hangin. Pero kung nagsabay yan, hindi natin masabi, baka mapaw din dun sa navigational gate yung tubig. Pero malamang minimal pa rin ang mga kalabasan. Kasi buo yung navigational gate. Kaya sa nung nakaraang taon na sira, talagang walang pumipigil na pumasok ang high tide. Tapos sira pa yung pumping station sa amin.
So salamat sa kay aming Congressman Toby Tiangco at sa kay Mayor John Ray na patuloy na pinapaganda ang Navotas, lalo na sa mga pagbaha. Malaking bagay. Dito na tayo sa Katmon. So hindi ako sure kung baha dito padiretso kan. Madalas siyang baha dumidiretso sila, so it means pwede. Kasi nung last week sumundo rin ako, mula ng 10 minutes baha dito baha agad. Ngayon ang ulan naman isa na lang, drizzle, hindi siya ganong malakas. At yun ang problema rito, traffic. Napakaraming e-bike, ang dami nakapark sa gilid. Etong Acacia dito sa Malabon, ito yung isa sa pinakamataas na lugar dito. Kahit anong baha dun sa ibang lugar, ito hindi bumabaha dito. Parang ito yung pinakamataas ng bundok yung dating bundok ko, ito yung pinakatuktok. So, kahit nung nakaraang bahaan to, walang tubig dito. Ito pa yung isang lugar dito sa Malabon na hindi binabaha itong Potrero. Itong part na to ng Potrero, hindi ko alam dun sa iba. Ito lang kasi yung madalas kong nadadaanan. Ang hindi ko alam kung gaano kalaki itong Potrero. Pero alam ko tawid pa to ng MacArthur. Ito kasi yun nga, ayan, makita niyo yung pababa. Parang to bundok talaga. Hills. Meron nga dyang subdivision University Hills. So yun sa amin naman kasi, kaya hindi kami binaha ngayon. Kung hindi nyo lang alam. Dati nung nakaraan kasi, 2 years, 2 taon nakaraan, sira na yung navigational gate So nag-aabot siya. 2 taong sira. Tapos sira yung pumping sa amin, kaya sa amin binaha. Yun naman mga project nung magkapatid namin sa mayor namin sa congressman is ano yun, siguro nasa 15 years na ginawa unti-unti. Simula nung naupo si mayor pa lang si Toby Tiangco is river walls yata muna na Navotas, saka seawall. Yan yung mga pumping stations, tapos yung yan nga yung navigational gate. Kaya magiging problema lang. Ay, may bago pa pala yung mga may floodgates pa ngayon doon sa tabing dagat. Yung seawall nilagyan ng floodgates para makakadaan yung mga bangka. Kapag low tide, nabubuksan. Pag high tide, nasara. Additional yun para sa mga mga mangingisda ng Navotas. Pero sa tagal nga ng planning, katulad nung last year din yata yun, bumaha dun sa dun sa kabilang Navotas, hindi sa amin dun sa kabila. Kasi sa amin Tansa is island Dun sa kabilang Navotas is bumaha dahil sa lakas ng hanging habagat. Tapos high tide, umapaw na dun sa seawall. So yung seawall kasi is plinano yun, parang 10 years ago pa. So nagiba na yung tubig ngayon, mas tumaas na kaysa dun sa pag-aaral dati. Yun ang isang magiging problema. Pag umapaw na dun sa seawall saka sa mga river walls namin nga. Dahil nga, yun nga, yung pag-aaral bago matapos yung project is dekada bago magawa yung project. So sobrang bagal dahil sa pondo, paunti-unti. Hindi naman maibibigay lahat ng pondo ng isang bigayan dahil unang-una, palakasan, humingi ng pondo sa national government. Buti nga nakakahingi pa si Congressman Tobid,
madalas kalaban niya yung administration. So yung mga hiningi niya talagang pondo is nagkaroon ng solusyon ng bunga ng mga panghihingi niya ng pondo sa DPWH kung saan mang iba pa. At tulong na rin ng tulong din syempre yung local government. Pag kulang yung local government ng pondo para sa ganitong project sa mga panlaban sa baha, hihingi ni Congressman Toby sa national. Ginagawa niya ng paraan para magkapondo. Yun ang kagandahan ng magkasundo yung mayor at congressman. Isa lang yung nagiging project, natatapos. Hindi katulad sa ibang lugar, palitan ng palitan, o walang natatapos, o hindi man nagpapalit, walang proyekto talaga. Hindi nila priority yung community nila. Iba yung priority nila. Sa amin yun talaga eh. Kasi nabotas, pag nabotas, bahayan. So iniba nung ni Congressman Toby sa ni Mayor John Ray. Yun lang, naikwento ko lang na sa amin talaga may pinuntahan ang pera ng bayan. So ito na tayo sa EDSA. Makita nyo naman butas-butas talaga. Naliliit pa nga lang. Ewan ko dun sa mahaba pa to. May ilang kilometers pa tayong babaybayin. Ilan pa ba? 15 kilometers. Ang laki ng lubak. Balintawak pa lang tayo, pero yung mga lubak dito, mag-ingat kayo lalo pag gabi. Lalo yung mga pagitan ng guhit, matanggal yung mga asfalto. Delikado. Kaya maaga rin ako umalis eh. Kasi alam ko hindi ako makakatakbo ng mabilis kasi mahirap na. Ganyan yung semento nun eh. Nung papunta kami Batad, makinis, walang asfalto. Kuntik na akong tumumba. So takbong lang, tama lang. Tayo sa kanan. Yung nakaraan dyan ako dumaan sa kaliwa eh. Ang hirap, hindi ka makasingit. Balintawak, natural traffic, mga nakapark sa palengke. Lalo pag gabi, nako. Kuha niyan 3 lane. So, dito na tayo sa may Kamuning. Flyover na ng Kamuning. So, itong part na to, simula dun sa monumento, wala pang asfalto. Doon nga talaga nagsimula sa TAF. TAF ba yun? Basta dun sa dulo ng EDSA. Papuntang north. Pero hindi pa tapos yan eh. Hindi ko alam kung saan ang natapos nila eh. Hindi pa tapos yung isang part pero nabakbak na. So yung problema nga lang dito yung mga part na natanggal yung asfalto. Yung isang nakita ko kanina, sobrang laki talaga. Napakadelikado, lalo sa nagmomotor. Yung mga sasakyan, okay lang yan eh. Pero sa mga nakamotor sa gabi, ako, ingat. At medyo nawala na yung ulan. Uminit tuloy. Init na sa pakiramdam. Sisimula na ang traffic. Ang kilala ko tong sakyan na to. Cubao! Nagigilid lang tayo. Hindi rin na makatutok sa mga
Sasakyan. Kasi nung nga may talsik ng tubig plus hindi ko nakikita kung may lubak. Baka ma-surprise ako may lubak pala dun sa gitna ng sasakyan, mahirap. Kaya bagal lang tayo pero ang bilis ko pa rin. For 30 minutes pa lang andito na ako sa Cubao. Eh, ang target ko makarating is 4:45 pa. Bagalan pa natin ang takbo para wala kasing pag-aantayan doon, nakakainip pag-antay. Pinaalis ng guard eh. Pagka nag-antay ka doon sa malapit sa mall, pinaalis. Bagalan pa natin mga ano lang. Takbong 30. 40 lang takbo ko kanina eh. Pero yan, bubuhos na naman ng ulan yan. Buhos mo na para mamaya hindi nagano. Para malamig ang biyahe. Para kang nasa ano lang, Banawe na umuulan. Nakakamiss bumiyahe. Pero may biyahe kami. Ewan ko, yun, nag-aya kami ni Kapanalig pero mukhang dalawa lang ang sasama. Kasi nga, unang-una, yung iba walang motor, yung ibang may motor. Walang panggas, walang panggastos. So, may pasok din. Busy. Pero nag-aya kami. Ito yung pagkatapos ng birthday ng anak ni Mike. Kinabukasan, kasi nihinayang ako nandun eh. Sayang yung biyahe kung yung okasyon lang yun na yun ang pupuntahan. Ito lang tayo dito sa Petron. Pero hindi tayong papagas. Check ko lang yung ano. Ang daming message eh. Baka merong message sa akin na importante. Gilid muna tayo. At bumuhos na nga. Hindi na mainit. Ang lakas. Sarap. Hindi sayang ang pagjajacket natin. Pero dadaan lang din yan. Habagat lang eh. Daan lang yung ulap. May nag-message sa akin. Di ba nag-check ako message? Nag-text sa akin, may huli raw ako. Ang bira ngayon lang lumabas, may huli pa. Check na lang natin mamaya sa bahay kung legit. Nagte-text ba ang NCAP? Di ba letter lang yung dapat? Tatanong na lang natin sa kaibigan nating taga MMDA. Dumaan nga lang yung buhos ng ulan, wala pang 3 minutes, tumigil na. Nang babasa lang. So ito na tayo sa Shaw Boulevard, dito ulit tayo sa Service Road. Kasi makikita nyo sa kaliwa, traffic. Yung mga nag-iilalim. Mas mabilis dito sa Service Road. Yan, huwag magsiksikan sa tunnel. Gamitin po ang Service Road. So, dito pa rin tayo sa show na ano tayo, hinto tayo sa stoplight. Nakatawag na ako dun sa kaibigan ko, nagtanong ako. Yung mga text daw is scam. May scam ka pagka nag-click ka na nag-click. Pagka naglagay ka ng details, scam ka. So, ingat-ingat. Saka may ano yung nakita ko, merong link. Alam ko pag may link, huwag nyo i-click. Dahil pag click nyo yun at naglagay kayo ng details pa, yari. Naklik ko ba kanina? Baka naklik ko. Check ko nga. Baka naklik ko yung link, baka magbawas sa Gcash ah. Buti walang laman yung Gcash ko. So meron pa tayong 20 minutes para sa paglabas ni Mrs. Pero malapit na tayo eh. Pag Guadalupe na to eh. O ano na lang to, 15 minutes
Sakto na yan, doon ako mag-aantay, sandaling oras na lang. Nakita akong gas station, pagas na rin tayo rito. May oras pa naman, kaysa mamaya pa magpagas. Para pag uwi namin ni Mrs., dire-diretso na. Ha? Saan? Kabila? So, meron palang motorcycle lane yata dito. Boss, ano ko? Sa dulo? Motorcycle lane, okay, sorry, thank you. Meron pala silang motorcycle lane dito. So, ano tayo, 6 liters, mahigit, 436. Ito pa yung, ngayon lang ulit tayo nagpagas since umuwi tayo. Galing dun sa bumaba ng Banawe. 430, Guadalupe Bridge, southbound, EDSA. Iyan na siya. Ngayon papuntang ano na yan, Ayala, puntang Pasay. Tayo, kakanan tayo dito sa pababa, dyan sa ilog. Ito. JP Rizal ako, JP Rizal. Papunta ng C5. Para makarating tayo sa BGC. Traffic ko, buti na lang. Kung wala akong motor, kawawa kami ni Mrs. sa gas. Ngayon Guadalupe Bridge, mataas. Wala akong makita, nagpapag yung lens. Sarap bumiyaya ng ganito. Nakakamiss. Yun nga lang, basa ka. Look. Wet look. Si Jampol. Bumuhos ang malakas na ulan at mahangin. Sobra. Muntik na naman akong tumumba. Nandito na tayo. Ayan ang kalayaan na yung ano na yung intersection. Pagtawid mo, BGC. So, diretso lang tayo. See you later. Wala na akong battery talaga. 25% na lang siguro to. Lakas. Kung kailan malapit na, nakabumuhos. But that's alright. So, eto na si Yaya. Kunin ko muna yung helmet ah. Hindi mo sasara yung jacket? Hindi, sandali. Hindi pasok na yan. Pafog yan. Yan na. Mamadulas ka, nakakahiya. Ito pa naman ang dito. Nasaan? Sabi mo sabay na siya. So palabas na kami ng BGC. Dito na kami sa flyover na papunta sa Makati, El Puyat. Para dire-diretso na kami ng Quirino. Then Paco, diretso ng Quiapo. Saan babahami? Tunnel? Hindi naman. Mahina lang naman, bugso-bugso lang. Nung nakaraan, wala namang balita na bumaha doon. Mas malakas yung nakaraan. Dito sa tunnel sa Quiapo. Hindi naman bumaha doon. Bumaha ba ron? Wala akong nakita. Baka AI yun. Buti, humina na siya. Ang hirap dito, tapos ganun kalakas. Tapos malakas hangin. Nakakatakot. Traffic na oh. Lalo siguro pagbaba natin dito sa El Puyat, no?
So, hindi na tayo sa Puyat. Susunod na kanto is Makati Ave. Ingay ng motor. Yan, ganyan kami dati. Ay, hindi. Naranasan namin yung ganyan dati. Nag-aabang ng sasakyan papunta sa LRT. Abang ng jeep pero walang jeep. Hanggang sa meron ng ano ulit tawag doon, Mi? Colorum. May colorum na. Ah, nung ikaw pala may colorum na. Nung ako, wala, no? Wala pa, kaya ang daming tao rito. Mamaya pagtawid makita nyo. Ang daming tao pero walang ano. Public utility vehicle. Uy, lobot na talaga. Yan, ayan yung pang ano rito, pasahero, ganyan. Nasa gitna na, kahabang ng ano, sasakyan. Ganyan kahirap magtrabaho sa Makati. Saan ba yung office ko dati? Hindi pa. Morning Star. Ito. Ayan, building ko dati. Diyan ako diyan ako nagtrabaho dati. Tignan nyo ang pila. Alam mo yan, papuntang ano lang yan, LRT. Haba. Pero pa yung nasa Ayala. Ang dami rin tao. Dito na kami sa Quirino, napaka-traffic, ang haba nito. Pambira. Skyway na kaya kami. Pasok na natin Skyway, Mi. Sa huli. Pambira. Mali na naman ako ng desisyon. Dadaanan. Ay. So, simula dun sa paglabas namin ng Quirino hanggang dito. Traffic. Malamang to hanggang Osmeña Highway na to. Dahil sa dami ng truck. Nasakop na nila lahat ng linya rito eh. Wala rin traffic enforcer sa mga intersections. Kung makikita nyo lahat ng truck nasa dito na tulin sa kaliwa. Sa katong iba to. Yung mga nasa kaliwa ko. Yung last lane eh. Pero kakanan niya mga yan dyan sa dulo. So, hindi na maandar kasi traffic nga dun sa pakanan. Yun na lahat gumagalaw. Si Pepa! Punta kami dahil itong mga truck na to, ito mo, kakanan lahat yan. Sinara na nila. Tama dito paglagpas natin, maluwag. Yan no. Diba? Look at them. Diba luwag? Napakaluwag. Tatanong natin sa MMDA kung ano balak nila. Wala, busy, nagsa-cellphone. Woo! Dito na kami sa Abad Santos. Tapos kaliwa na kami dito sa Yuseco. Dire-diretso na yan papuntang H. Lopez. Ayun, dito na kami sa Navotas. So ano na ba? 6:27. Isang oras at kalahati na kami bumabiyahe pa uwi. So mga 2 hours nasa bahay na kami. So yun yung mas tipid sa oras saka sa gas. Kung naka-kotse kami, siguro abutin kami ng kulang 4 na oras niyan o baka higit pa dahil sa traffic. Plus gas pa. Kung naka-kotse kami, baka hanggang ngayon nasa Makati pa lang kami. So, iba talaga yung depend na pag nakamotor. Yun nga lang, gantong mula, sakripisyo talaga. Nilalamig na nga si Mrs. So magpapaalam na ako. Susunod na vlog na muli. Salamat at ingat lahat. Peace out. So hindi pa pala kami uwi.
Kakain pa kami dito sa madalas namin kainan, Generals Fried Chicken. Ang lamig.